Dahil staple, lalo na para sa ating mga Pinoy, ang palay. Kailangan makasabay din ito sa banta ng climate change. Sa part 2 ng ating innovations para sa agrikultura, silipin natin ang modern rice variants na kayang tumagal sa baha at mga variants na konting tubig lang ang kailangan. Tara, let's change the game! Na-extra rice pa, Talagang hindi na mawawala sa altanghap o almusal, tanghalian at hapunan ng mga Pinoy, ang kanin. Para sa bansang Rice is Life. Ideal ang klima ng Pilipinas para sa rice production. Pero dahil sa banta ng climate change, nasa 1.5 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa rice crops dahil sa nagdaang habagat at mga bagyo. At halos 6 billion pesos naman ang pinsala sa rice crops sa nagdaang El Nino. What if pwedeng mag-develop ng stronger o better na palay, yung kayang tumagal sa baha o mas konti yung kailangang tubig? Yan ang patuloy na dinedevelop sa International Rice Research Institute sa Los Baños, Laguna. Mga climate-tolerant rice variants na kayang sumabay sa banta ng climate change. Para sa lumalalang bagyo at pagbaha, mas pinahaba na ang 14-day submersion to 21 days sa latest flood-tolerant rice variant. For example, if there is a water for more than 3 days, the traditional rice variety will die because they want to grow out of the rice. This gene makes rice to survive underwater. It is like you put a life jacket on the rice. Hindi rin dapat masayang ang ani sa panahon ng tag-init dahil meron ding drought-tolerant rice variant. Erie, we are trying to help out nearly 7 million hectares of land where farmers are facing shortage of rains later part of the crop. We want to identify rice variants, rice varieties that can actually complete their life cycle with the less water. Mga kapuso, ito yung example ng drought-resistant rice. Sabi sa atin kanina ni Dr. Suresh, 60% lang daw usually yung nilalagay nilang tubig. Pero kita mo naman, napakaganda pa rin ang tubo compared dito. Ayan sa normal variant na halos hindi na nga tumubo. Dinevelop ang mga ito gamit ang modern breeding method. Dito ina-identify ang magagandang traits at genes mula sa iba't ibang rice variant. At saka ibibreed o pag-aasawahin ang magagandang traits para ma-produce ang favorable crop. Yung mga insekto, yung climate change na tinatawag, ay patuloy din silang nag-i-evolve at nagbabago. So dapat, yung variety natin na nade-develop, nag-a-adapt. Another game-changing innovation to help our farmers get better yields at makatulong sa food security. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!